Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 18, 2025, Tuesday. Patuloy pa din nating minomonitor ang posibleng bagyo na lumitaw next week. Hindi naman ito magiging ganon kalakas ayon sa mga kasalukuyang datos, pero mahalaga na maaga natin itong bantayan kung sakaling magbago ang kilos at galaw nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, aktibo pa din ang Intertropical Convergence Zone sa katimugang bahagi ng Mindanao. May amihan na humahaklos sa extreme northern Luzon at ramdam ang easterlies sa karamihan ng bansa. Iba't iba ang magiging epekto kaya mahalagang alam mo kung ano ang aasahan sa lugar mo. Sa Barm at Soxargen, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Mas mataas ang tsansa ng malalakas na buhos kapag hapon o gabi. Kaya bantayan ng biglaang pagbaha sa mga mababang kalsada at barangay na madaling kapitan ng tubig. Kung may lakad, i-adjust ng mas maaga sa umaga para maiwasan ang peak ng buhos sa hapon. Sa Cagayan, Isabela at Apayao, asahan ng tuloy-tuloy o pasulpot-sulpot na ulan dahil sa shear line. Ito yung pangyayari na nagtatagpo ang dalawang magkaibang ihip ng hangin kaya madaling kumapal ang ulap. Hindi man kasing lakas ng thunderstorm, pwede itong tumagal at mag-ipon ng daloy mula sa kabundukan. Mag-ingat sa pagdaan sa gilid ng bundok at mga ilog na mabilis umapaw. Sa Bicol Region, Aurora at Quezon, ang easterlies ang magdadala ng ulap at ulan. Umaakyat mula Pacific ang mamasa-masang hangin kaya pabor ang silangang baybayin sa sunod-sunod na buhos. Karaniwan, sisilip ang sikat ng araw sa umaga, iinit, tapos bubuo ng makakapal na ulap at iikot ang malalakas na ulan pagsapit ng hapon. Mas mataas ang chance ng malalakas na bugso sa mga bayang nakaharap sa dagat at sa paanan ng bundok. Sa Batanes at Ilocos Norte, ang epekto ng amihan ng mararamdaman, partly cloudy hanggang cloudy skies na may paunti-unting mahihinang patak. Maliit lang ang impact sa biyahe pero pwedeng magdulot ng madulas na kalsada sa madaling araw. Magdala pa rin ng payong kung mahabang lakad ang plano. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated na thunderstorm. Hindi ito buong araw na ulan, pabugso-bugso lang, pero kapag tumama, mabilis lumakas at kayang magpabaha ng biglaan. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, easterlies ang umiiral. Asahan ng mainit at maalinsangang umaga, tapos may tsansa ng pag-ulan at thunderstorm pagsapit ng hapon o gabi. Hindi pare-pareho ang tatamaan, pwedeng umulan ng malakas sa isang lungsod habang tuyo ang katabi. Bantayan ang madidilim na ulap sa silangan o timog silangan, senyales na paparating ang buhos. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan, inaasahan sa hilaga at kanlurang bahagi ng Northern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang northeast wind, kaya moderate hanggang rough ang dagat na nasa 1.5 hanggang 4 meters. Maging alerto ang maliliit na bangka at iba pang water activities, mas mabuting ipagpaliban kung may bigla ang pag-ihip. Sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang east to northeast wind at slight to moderate ang alon na nasa 0.6 hanggang 2.5 meters. Kahit ganito, tandaan na pwedeng sumama ang dagat sa loob lang ng ilang minuto kapag may dumaan na thunderstorm. Kaya laging magmasid sa horizon at iwasan ang laot kung may thunderstorm. Update naman tayo sa binabantayan natin posibleng weather disturbance na lalabas next week. Sa ensemble ng iba't ibang modelo katulad ng nakikita sa DeepMind simulation, makikita ang kumpol ng mga tuldok na kumakatawan sa posibleng landas sa susunod na mga araw. Kapag mas marami ang tuldok na sabay-sabay tumuturo sa iisang direksyon, mas malaki ang chance na doon nga kikilos ang sistema. Sa ngayon, maraming indikasyon na kung may lalabas na sirkulasyon sa labas ng PAR sa Timog Silangan, aabante ito pakanluran hanggang pahilagang kanluran. Posibleng dumaan sa Visayas o Southern Luzon at pagkatapos ay lumabas sa West Philippine Sea. Karamihan sa color-coded dots na nakikita kapag green, nasa antas ng tropical storm lang ang lakas ng posibleng sistema. Hindi ibig sabihin non-issue ito, kahit mahinang bagyo, kayang magdala ng serye ng malalakas na buhos, lalo na kung sasabay ang ITCZ at may bundok na sasalo ng ulap. Kapag tiningnan sa GFS model na madalas nating ginagamit, makikita natin ito ng bahagya na tatawid sa may Southern Luzon area at sasabay pa dyan ang malakas na amihan na siguradong makakaapekto sa parte ng Northern Luzon at maging sa Central Luzon. Magdadala yan ng malamig na hangin at kalat-kalat na pag-ulan. Sa extended period, may lumilitaw pang panibagong weather disturbance sa unang linggo ng December
nagpapahiwatig sa atin na aktibo pa ang Pacific at hindi pa tapos ang panahon ng bagyo. Makikita din natin yan sa Google DeepMind, sumasang-ayon din ang mga modelo sa ganyang senaryo. Gayunpaman, mas mainam na nakafocus tayo sa unang posibleng sistema, maaga ang senyales at mukha namang weak to moderate lang ito pero sapat para maghatid ng sunod-sunod na ulan sa tamang oras at lugar. Sa ngayon, mahigit 20 na ang bagyong pumasok sa PAR ngayong taon. Pwedeng may kasunod bago matapos ang buwan. Kung may mabubuo nga sa susunod na linggo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility, bibigyan ito ng local name na verbena. Mas madami ang mga bagyo dahil sa umiiral na La Nina phenomenon na nagiging sanhi ng malalakas na ulan kahit walang opisyal na bagyo. At ang mas maiinit na dagat naman ay nagbibigay ng karga sa ulap kapag nagsabay ang mainit na tubig dagat, mahalumigmig na hangin at favorable wind sa itaas. Mabilis talagang pag-igting ng sama ng panahon. Uulitin natin, ang BARM at SOCSARGEN maaapektuhan ng ITCZ na magiging sanhi ng mga pag-ulan at thunderstorm. Mataas ang tsansa ng biglaang pagbaha lalo na paghapon. Cagayan, Isabela, Apayao, shearline na may mahabang ambon o tuloy-tuloy na pag-ulan. Bantayan ng landslide prone na lugar. Sa Bicol, Aurora, Quezon, easterlies ang magtutulak ng pabugso-bugsong malalakas na ulan mula silangan papasok, mas malakas sa baybayin at pabundok. Sa Batanes, Ilocos Norte, Amihan na may mahihinang patak, maliit ang impact pero pwedeng magpalamig at magpadulas ng kalsada. The rest of Mindanao, ang nakakaapekto ay thunderstorm, hindi buong araw pero pwedeng intense pag tumama. Sa Metro Manila at natitirang bansa, maaraw, maulap sa umaga, may tsansa ng thunderstorm sa hapon o gabi. Manatiling nakaantabay sa susunod na advisories kahit wala pang opisyal na bagyo ngayon, sapat na ang kombinasyon ng ITCZ, shearline, amihan at easterlies para magdala ng serye ng buhos ng ulan. Kung kailangan lumabas, planuhin ang oras para hindi kaabutan ng malalakas na ulan sa hapon. At kung nasa lugar ng flood prone, makipag-ugnayan agad sa barangay kapag may paalala. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy po tayong mag-ingat.